ila bagyud ka sa imong kaugalingon. Like kanang tinud-anay bay mamen. Ila bagyud ka sa imong kaugalingon. Unsa ka, kinsa ka ug nganong ginabuhat nimo imong mga ginabuhat. Kay mo ning reality. Most of us ang atong nailhan kay katong mga automatic na reactions. Kung unsa man ang mga automatic na reactions, ang automatic na reactions kay mga set na siya nga patterns nga natukod siya years ago base sa mga butang nga di na nimo mahinumduman. And the problem is we mistake the automatic patterns for our actual identity. Ang pananaw na to kay kung unsa tong mga napansin nato over the years, kay mo na tong kita, mo na tong ako, mo na tong ikaw. And our topic for today's short discussion is knowing thyself. So dili lang ni siya deep o useless nga theory. Real talk ni men. And I'm also working on my own self-awareness too. So I'm not talking to you from the top. Na ako kauban nimo mag-journey ani nga proseso para mas mailhan nato ang atong mga sarili. So magdungan ta og lakaw ani nga journey, mamen. Pero quick disclaimer, bago na to sugdan proper sa atong discussion. Taod-taod gamito na to ang concept nga gamifying life. As an analogy ra, looking at life as a game para mas sayon siya sabton. Kabalo man mo ML na or Dota or League of Legends or Valorant. Pero always butang sa imong mind while ka patuloy ta sa atong discussion nga analogy ra ni nga life kay mura siya dula. But sa reality, life has consequences na ay tinuod nga masakitan ug na ay tinuod na mga kinabuhi at stake. So keep that in mind, alright? So before na to sugdan ang reality check diri sa Pilipinas ang ato ang sugdan. Kailangan nato i-ground ang ato ang topic kung unsang nahitabo sa ato ang palibot karon at the present time. Kay kaning knowing ourselves dili siya pang aesthetic lang. Yeah. Kailangan nato ni mahibalan for the sake of naatay dako nga crisis pag-abot sa mental health sa mga Pinoy, especially sa youth. According sa data gikan sa UNICEF, roughly 1 in 8 adolescents ang naay-diagnosable mental health condition like depression or anxiety. I'm sharing this dili kay para i-highlight o ipahadlok or hadlokon mo nga ani na kalala ang mental health problem sa Pilipinas. Mission ako ani nga video kay para ipasabot sa imo, you are not alone. Sobra kadaghan ang problema. Pero gamay ra ang gastorya about ani. Mamen, dili nato ma-fix ang tibok healthcare system sa Pilipinas. Dili nato masulbad ang mga kulang programa sa mga eskwelahan sa ato ang sarili lang. Dili nato masulbad. Pero visualizing this, na ako'y pwede i-pass on nga knowledge mo ka. Sa language nga masabtan nato, nga pwede nimo magamit maski asa ka parte sa kalibutan. Balik ta sa elementary or sa high school or sa senior high or sa kinsa man ang nagtulo sa ato unsaon pag-manage sa ato ang mga emosyon. Wala. Kinsa nagtulo sa ato og financial literacy. Wala na gitudlo. Kinsay nagtudlo sa ato ang elementary or sa high school og relationship skills. Wala gyapon. Pero daghan kay mga butang wala gipang tudlo sa ato ang mga eskwelahan. Pero ang number 1 yun sa listahan na wala gitudlo, grabe siya ka-important sa real life kay self-awareness. Dili lang kitang nindot siya paminawon, self-awareness, pero everything, imong career, imong relationships,
Imong kwarta, pag-handle sa imong kwarta, saan nimo pagdala sa imong mga relationships, nakadepende na tanan sa imong foundation. So kung wala kay foundation nga nailhan nimo gyud kung kinsa ka, if you don't know yourself, maglisod ka sa life. Kung unsa ka kaila sa imong kaugalingon, mausad ang quality sa mga decision nimo sa imong kinabuhi. Game. Sbo na to unsa ka kakaila sa imong kaugalingon, mausad ang kalidad sa mga decision nimo sa imong kinabuhi. But pasabot, diha na magsugod. Dili na mo muambak sa mga life hacks, sa mga shortcut, mga irrelevant na mga tips. Dili ta mo ambak straight diha. Kung guba ang foundation, kailangan sa mailhan nato kung kinsa ta o unsa ta o ngano nato ni ginabuhat. Mahibal-an nato nga ato ang mga brain kay naka-autopilot. In this past few years, naka-autopilot ra. Karon mangutana ta, asa man gikan ang atong batasan o asa man gikan ni ato ang default nga behavior? Gikan ni siya since childhood. Automatic ta gisalo sa belief systems ato ang parents, teachers, o sa atong tibok environment. Subo na ko, since childhood, nakuha nato ni ang mga batasan o behavior sa ato ang parents, sa ato ang teachers, o sa environment. Morning tulo nga nag-wire sa ato ang mga brains since childhood. In psychology, we call this conditioning. And it happens sa bata pa kaayo ta. Katong wala pa tay saktong buot para mo question sa mga butang. Pamilyar ba ni siya nga linya? Kinahanglan ka mag-abroad para ka mo asinso. Or ang paghilom kay unsa na siya? Sign na siya sa respeto. Butang di ba sa ato ang high school, sa ato ang elementary o NSTP NSTP. Noisy, standing, talking, playing. Always yung kumabutang diha, bro. Sige man may tripping sa akong mga sa ako ang mga classmates sa likod sa classroom. So always kumabutang sa NSTP. Na realize na ako, na learn ako sa akong professional life. Nga giwire lang din atong brain nga ang paghilom kay respeto. Pero wala na akong ginaingon nga mali ni tanan, okay? Dili man jud siya totally wrong. The point is, wala ni mo na gi-choose voluntarily. Alright? So, kani na mga ideas, mga belief systems, wala na itong gipili kay bata pa man ta. Wala pa man ta sakto nga knowledge sa ang pag-question sa mga butang. And once na-install na sa ito, mura na siya computer nga run silently sa background. Mura siya background noise. Muhang background belief system ang gabuhat og choices para ni. Then, napo tayo ginatawag nga survival mentality. Napo tayo ginatawag nga survival mentality. Kung nagdako ka sa environment nga lisod, kulang sa kwarta, or sige away mo ang parents mo, sige away o ikaw, sige kag-away sa mong siblings, yung tibok pamilya, kaaway mo, nervous system kaya ga-adapt. Natay part sa ato ang brain, natay ginatawag nga amygdala. Si amygdala, i-discuss na to na sa ato ang mga further na mga episodes. Si amygdala mo na ang ga-detect sa danger. Mo na ang part sa mga brain nga ga-detect sa danger and ay mga threat nga gakitabo sa mga surroundings. So mahimo kang super reactive. Unsa ang resulta? Bisan pag safe ka karon, imong lawas sige gihapon og ka-defensive. Sige kag scan kung nabay mga threat. Sige kag scan kung unsa ang kulang. Bisan pag okay ang tanan, wala problema.
Pero sige kag scan sa imong brain nga sa kaya ang mga kulang dira. Tawag na to ana kay adaptation. Pero dili na siya depekto. Adaptation ang tawag ana. Pero kung dili nimo na ma-observe, that pattern will keep choosing a surviving life for you instead of a thriving one. So, let's use the game analogy na, alright? Sa bisan unsa nga dula na ay mga set nga rules, na may rules sa mga game. Pero in real life, unfair ang rules. Unfair kaayo siya. May corruption, na ay mga kulang na programa, naapoy mga sistema nga guba. There's also broken systems sa sulod sa dula sa life. Imong character, imuha ng responsibilidad. Kailangan nato na i-master imuhang character. Di ba? Kung naka-favorite nga character sa online games, di ba? Kailangan po na nimo siya i-master. In psychology, natin ginatawag na locus of control. It refers to how much you believe you influence the events in your life. For example, natay external and internal. Natay external and internal. Ang external locus, sige lang kag blame sa rules, sige kag blame sa sistema, sige kag blame sa ubang tao, unya ma-feel nimo nga helpless na kay ka. Okay, mao na ang external locus. Ang internal locus, mao na i-accept na nimo ang kabug-aton sa realidad. Pero ga-focus ka entirely sa unsay kaya nimo buhaton. Research shows that people with a strong internal locus of control have higher resilience. Meaning, mas kaya nila ang stress. Kaya kabalo sila unsay tinuod nilang makontrol. Mao na ang internal locus of control. Kini ang basehan sa emotional intelligence. So, ang emotional intelligence kaya ang ability sa pag-recognize and pag-manage nimo sa imong own emotions o sa mga emotions sa ubang tao. Naatay upat ka steps para sa emotional intelligence. Self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management. Notice the order. Mag-una gyud kanunay ang self-awareness. And I want you to know that self-awareness is the starting point to self-regulation. Para ma-regulate niyo yung self, mag-start na kasi ng journey to emotional intelligence, you first should have self-awareness. You cannot manage what you do not notice. So let's make this actionable. Giunsa man nato pag-break ang automatic na loop sa atong auto. May huge difference sa imong thoughts o ikaw na naga-notice sa imong thoughts. Which means, ikaw ang observer sa imong mga thoughts. And try ni next time. Kung masuko ka o kaka-anxious ka, ayaw labani. Pero ayaw po siya pasagdira. I-observe lang siya. Okay? Observe. Next time, mampungot ka, matrigger ka, ayaw siya pasagdira, namubuto na ka, ayaw po siya i-handle. I-observe ni mo siya. The fuck nga, makabantay ka nga, nasukot na ko karon Ano lang, murag wala nag-match ang ako ang facial expression. Nasakpan ako nga nasuko ko karon. Which means, dili ikaw ang suko. Ikaw lang ang nagtanaw sa imong kasuko. Sa therapy, ginatawag na ito nga cognitive diffusion. Detach nimo imong self sa imong thoughts para dili ka makontrol sa imong gibati right at that very second. Right? I-detach nimo imong self sa imong thoughts para dili ka makontrol sa imong gibati right at the second. The goal here is not to stop feelings or emotions. Ang goal diri kay dili nimo ipugnan imong mga emotion. Ang goal kay maghimo ka og mga 0.5 seconds nga gap gikan sa ma-trigger ka o sa imong response. Kana siya bubo nga space
Diha nato isulod imong self-awareness nga natun-an ug diha ka mo choose kung unsa kang pag-react instead nga mo syagit ka or mo shutdown ka or mangluod ka. So that split second diha ka mo sulod ng self-awareness. Mo react ko ani sa circumstance. Mo syagit-syagit ko, magyaw-yaw-yaw-yaw ko, magsuko-suko ko. Or i-observe lang sa anak ko nga emotion. Nga mag-respond ko properly. So in a nutshell, we cannot control the economy. We cannot control our politicians. We cannot control the flaws sa atong systems right away. But what remains 100% in our control is our own self-awareness, our patterns, and how we respond. This is how we shift our narrative from surviving to thriving. Mao ni ang foundation nga gusto nako i-build kauban ninyo. So, start knowing yourself. Kung gani nakatabang ni sa imo, palihog ko og click sa subscribe button ug i-share ni nga video sa inyong mga mamen or mga kaila nga kailangan nila magsugod sa ilang journey towards their higher self, cultivating their own emotional intelligence and knowing themselves. Kung nakikaila, paki-share ko ang video. Mao na makatabang sa ato ang ma-share pa sa kadaghan ng mga tao. Kanina mga concepts na ato ang i-discuss dire. O maka-help touch sa lives ng bagong generation. O matudluhan na to gain ang ato ang mga younger mom and diha outside. I'll see you next video. Thanks for watching.